ilalathala ito sa SALN. Makikita po natin na ipinipilit ng prosecution na kung kailan ito ay nabayaran na in 2004 ay dapat na-deklara na. Ngunit makikita nyo rin po ang paliwanag ng depensa on our side na pinakikita po namin dito na hanggat hindi ito ina-accept dahil po sa mga problemang hinarap ng buyer ay hindi pa po ito dapat ideklara sa SALN. So makikita po ninyo, even si Senator Miriam ay tumayo para liwanagin. Ano ba ito? Kailan ba yung delivery? Dahil nga under the provisions of the Civil Code, may iba't ibang paraan ng delivery. Hindi po natin tututukan yung aspetong yan dahil po yan is for the senator judges. We have laid down our position and we leave it at that. Yung pangalawang testigo po ay si Miss Cruz ng Alveoland, ang nagmamay-ari po ng columns, previously Community Innovations. Pero po maganda rito na makikita po ninyo na meron silang communication ni Mrs. Corona ukol sa mga problema na hinaharap ni Mrs. Corona sa condominium unit. At inadmit naman po ng testigo ni Miss Cruz na merong sila talagang exchange of communication. At nakita rin dito sa exchange of communication na hindi tinatanggap ni Mrs. Corona ang unit. Sinabi lamang po nila ng kumpanya that this is deemed accepted. Pero po siguro ang importanteng dokumento na dapat nating makita is yung hiningi na ni Mrs. Corona in tax declaration sometime in 2008. At napatunayan po doon na ang tax declaration ay nananatiling nasa pangalan ng Community Innovations ng developer. So ito po sa tingin namin ay mga importanteng ebidensya na ating dapat tandaan para ma-determine natin kung kailan talaga dapat inilagay ang kumpanyang ang property ito sa SALN ni Chief Justice Corona. May dadagdag lang ako, no? Siguro yung isang kailangan din ma-highlight dito na ito yung isang sale ng pre-selling development ng apartment. Hindi ito katulad ng ordinaryong sale ng lupa. So, kung tatanungin ninyo na kung bakit yung doon naman sa pagbebenta noong lupa nga kay Demetrio Vicente dati, bakit as soon as nabenta ay wala na sa SALN ni Chief Justice Corona, iba ho yung issue doon. Doon, lupa lang yung binenta at as soon as mabenta, ay dineliver na ho kay Mr. Demetrio Vicente na tinirahan niya na agad. Dito, yung general rule na tinatawag natin ganun, na upon yung sale and delivery, ay hindi kapareho pagka pre-selling ng condominium apartment. Kasi katulad dito, 2004 na-execute yung deed of sale, pero hindi pa nagagawa yung apartment noong time na yon. Natayo lamang yung columns 2006. And noong 2008, yun nga yung sinabi nga ng aming testigo, na nung panahon na yon meron pang outstanding balance from Mrs. Corona at yung mga susi doon sa apartment ay nasa kanila pa. So makikita natin dito na 2008 ni hindi pa na-deliver yung physical possession ng mismong unit kay Mrs. Corona. Hindi pa sila nakapasok at natirahan ito. So yan yung mga nakikita natin pagkakaiba dito. At meron mismong guidelines yung Alveoland kung kailan tinatawag nilang may deemed acceptance. So ito yung mga bagay na makikita natin na kung sila mismo ay nagkakaroon pa ng mga termino tulad ng deemed acceptance, ibig sabihin hindi siya katulad ng normal na purchase and sale ng mga property katulad ng land na meron kasing pagkakataon pagka pre-selling pa lang yan, kahit binili mo na yan ahead, maaaring hindi naman mabuo yung unit. Hindi mo alam kung anong circumstances ang pwede mangyari. Baka maging eventually bankrupt yung developer or magkaroon ng force majeure or kahit anong pangyayari katulad ng lindol na hindi naman matatayo yung unit. So ito yung mga issues na kailangan natin i-consider dito sa pinag-aawayan nga kung kailan dapat ba nakadeklara sa SALN ni Chief Justice itong columns property. Sir, ma'am, pero yung sinasabi po ng mga senators na dapat dineclare pa rin kasi naglabas ng pera, ano po yung reaction nyo doon? Sa amin naman kasi, yung issue dito, ang pinag-uusapan, properties nga na dineclare sa SALN. And in relation to columns, ang property dito, yung apartment. So,
it deals with yung asset na dinideclare mo. And para sa amin, kung ang dinideclare mo nga yung columns property, then ang issue is kung kailan ba considered na transfer yung ownership of that property kay Chief Justice Corona or sa kanyang asawa para ma-declare na to sa SALN. Ngayon, yung pagbayad ng pera, I don't think yan yung dapat na punto na titignan kung kailan ilalagay sa SALN. Kasi isipin niyo kung ang pinambayad mo sa apartment ay utang, then is that an asset na when in fact it's a liability, 'di ba? So, yun yung mga bagay na tingin namin ay kailangan na pag-deliberate na maayos at pag-usapan ng matino dito sa impeachment because I think hindi mo pwedeng sabihin na yun in this case 2004 pa lang ay dapat nasa SALN na yan kung hindi pa nagagawa yung apartment at that time at hindi pa man lang nabibigay doon sa mag-asawang Corona. So these are mga kakaibang circumstances na hindi present sa ordinary purchase and sale of a land. Ma'am, kung Ern Reyes po, kung... Ay, meron pa ba? Dagdagan ko lang kung maaari lang, dagdagan ko lang, mabilis na mabilis. Tama po yung sabi ni Attorney Karen. No? Gusto ko lang ho sanang idagdag, katulad nga ho ng nasabi na rin ng aming kasamahan kanina, lahat ho ng patungkol dun sa mga entrada pa doon sa SALN ni Chief Justice Corona. Ito po ay magpipresenta po kami ng mga testigo na magpapatunay at magpapaliwanag po no, kung bakit ganito ang mga entrada doon sa kanyang SALN. So malinaw po yan, manggagaling po yan, yung explanation po, no, yung pagpapaliwanag, manggagaling po sa isang testigo, hindi po manggagaling sa abogado. Sapagkat gusto ko na rin klaruhin ngayon pa lang, mukhang parang nagbabago rin ho yung trial procedure natin. No? Kasi ngayon, maaari na rin ho palang tumistigo ang isang abogado. No? Kasi usually, ordinaryong trial ho, yung abogado hindi ho maaaring tumistigo yan. Pero nakita ho natin kanina, may mga katanungan na ibinato sa isang abogado at sinagot naman ng abogado yun. No? Sa amin po, sa depensa, makikita nyo po na lahat ng mga testimonya at lahat po ng aming mga ebidensya, hindi ho manggagaling sa aming mga abogado, manggagaling po yan sa aming mga testigo, sapagkat yung pong testimonya nila, pinanumpaan nila, at maaari po talaga silang tanungin dyan. So, malapit na po ang explanation namin dyan. Yung tanong ko lang po, kung hindi nga talaga na-accept ng actual yung condominium unit, bakit hindi dineklara yung pinambili ng unit? Briefly. Kasi po ganito yan, I think yung katanungan ninyo ay tanong rin ng ibang mga senator judges. Kasi kung may salapi, meron dapat na pinambili. At yung salapi na yon ay dapat nakadeklara sa SALN. I think yun ang tinatanong ninyo, Apa. no? Kung titingnan niyo yung SALN, ay may mga detalye po yan na sinasabi na may pera. Opo, nakikita nyo yung mga pera sa particular na taon. Hindi ko lang po accurate kung 2.5, 3.5. Depende sa taon po yan, no? Nakita nyo naman yon. At makikita nyo rin po sa SALN na meron pong advances. Nakita nyo po, parang inutang na halagang 11 million. Hindi po namin pipiliting ipaliwanag ngayon yan dahil dapat testigo magpaliwanag yan. Pero po sasabihin namin, ang yung concern ninyo ay address namin, yung money in, money out. Kung may pera, ay may binili. Yung binili, ayun ay dideklara. Yun po yung gagawin namin. Yung isa lang din na idadagdag ko doon, from a logical standpoint, kahit hindi kami pumunta into details, kung pinambili mo kasi ay, kahit sabihin mo ng utang, de paano mo siya idedeklara ng asset? Kasi in that case, kahit na pinambili mo siya ng property, di ba? Ide-declare mo yung pinambili mo as a liability kasi inutang mo yun eh. So, kahit na sabihin mo hindi pa na-transfer sa'yo yung property, kaya hindi pa naka-reflect doon yung actual property na binili mo dahil hindi pa na-transfer sa'yo yung ownership, yung liability, kailangan mo na i-declare siguro yun doon sa under yung column na liability. Pero kung sinabi mong kinita na yung pera na yon na pinambili, then naka-declare yun siguro sa cash, pero kung ipinambayad mo yung part of it, then yun yung sinasabi mo babawas doon, pero dahil hindi mo pa nga nakuha yung ownership, yun yung hindi pa naka-declare yung asset, 'di ba? Pero kung binayad mo na siya, mawawala siya dun sa bank deposits, pero maaring meron ka namang liability, so mapupunta sa liability. Kaya hindi mo makikita yung buong halaga nung actual value ng property na binili mo. Parang ito nga yung mga bagay na ipapaliwanag as we go along, kasi hindi nga siya
simpleng math lang na sinasabi natin na kunwari 3 million yung columns and dapat may makikita kang 3 million agad na cash assets. Di ba umutang siya sa Basa Guidote nung 2003? 11 million. Tapos Advances na tawag. advances. Oo, na nakadeklara yan. Tapos nakadeklara ng 2004 is pares pa rin. Tapos nababawasan kada So, taon. 2004 muna. 2004, parehas pa rin. But sinasabi ng The Column na yung contract of sale is 2003. So, dapat yung inutang niya doon, nabawasan na yon. Hindi. Utang pa rin yun eh. Kung pinambayad niya yun dun sa columns, hindi mababawasan yung utang niya. Because, yung utang niya outstanding pa rin. Ibig sabihin, yung liability niyang yun, na 11, hindi niya kinita yung perang yung kaya hindi siya cash asset. Kasi utang yan eh. So, kailangan niyang bayaran yung buong 11 million. It's a liability to you. It's not your asset. So, kung pinanggamit mo yan para bumili ng property, pero hindi mo pa nabayaran yung part of the 11 million, then it will stand as 11 million. Hindi ibig sabihin na kung pinambayad mo 3 million out of the 11 ay mababawasan na yung liability mo. Kasi hindi mo naman binayaran yung utang eh. So, buo yung 11 million pa rin. Okay. Okay. Okay na? May katanungan pa po? Oh. Si si Justice Cuevas, siya ay nagpapahinga and I think it's okay. Kaya lang siguro ayaw niyang madaliin na bumalik pa. Nakikita naman niya na napipresenta naman namin ng mga testigo. But of course, we want him to be here because he is our leader and he give us guidance. So inaasahan namin na sana'y nandito na siya bukas so that he could continue to give guidance to the team. Ang tawag dito yung vertigo, binanggit nga ni Senate President. Ito yung para kang nahihilo talaga. And in fact, the Senate President suggested a medicine for him. Narinig ko rin po yun doon sa mga may vertigo. Hindi ho madali. Wala naman siyang serious na karamdaman. Kaya lang yung nahihilo. Of course, that's very important for balance because he will stand up there for a number of hours. May dati na raw siyang karamdaman gano'n, bumalik lang. So, binabantayan lang yung vertigo na yun. Okay. Anong effect ng absence niya? Of course, double time kami. Of course, we have to persuade more because iba yung nandun siya. Iba yung nandun si Justice Cuevas explaining on the floor. And although, of course, sinusubukan namin punuan ang absence niya, we hope that we are able to do it. And we are able to continue on a day-to-day basis. Sir, Hindi naman nawalan, no? Pero kasi parang he enhances us eh. Yun nandun siya. Of course, may kanya-kanya kaming kakayanan bilang mga abogado, pero iba rin yung nandun siya. Para kang meron kang, kung sasabihin natin sa Tagalog, meron kang timon. Okay, may timon ka, kumbaga sa barko. O yung may giya ka. Ganon, okay, na tinatawag. sir, reaction lang po dun sa Pulse Asia survey kasi sabi ng prosecution, nagpapakita daw yon na malakas yung ebidensya laban kay Chief Justice. Well, alam niyo po, kanya-kanya naman po tayo ng opinion. Maaari ho yan ang opinion ng prosecution. Ginagalang ho namin yan. Ngunit sa amin po, malinaw po ang posisyon ng depensa. Kami po ay nandito na ngayon sa pagkakataon na kami naman po ang dinidinig. No? Ngayon po ang aming pagkakataon na makapaglatag ng aming ebidensya, makapagpresenta ng aming mga testigo. At kami po ay buo